Daily Horoscope, May 17, 2025, para kay Pisces. Pisces, confused. Sabi dito sa cards, you're still guided with the universe. Sabi dito sa cards, na guided ka naman ng universe pagdating naman sa finances, nagiging balance. Kaya lang nakikita ko dito na a-achieve mo naman yung mga dapat mo ma-achieve. Ayun lang talaga, may something wrong. May mga bagay na nakakapagpasama ng loob mo. May mga bagay na nakakapag-confuse sa'yo. At may mga bagay na parang nagne-negative sa'yo. Lalo na pag relationship, no? Sabi dito, i-balance mo lang daw. May mga bagay kasi nakakapagpagulo sa isipan mo. So, make it sure na nakapokus ka dun sa mga writing na dapat mong gawin. Like pag-asenso sa iyong kabuhayan, Pisces, no? So, wag masyadong ma-confuse, Pisces, ha? Focus para wag mong intindihin yung mga negative thought, yung mga negative na nangyayari. Oops. Punta tayo kay Virgo. Virgo, the card said here, may mga bagay na pinanghihinaan daw, no? Sabi dito, may mga bagay na pinanghihinaan ka ng loob, may mga bagay na nakakapagpagulo sa'yo, sabi dito, pero still, gawin mo lang daw yung mga dapat mong gawin. It's time to change, sabi dito sa cards, no? Huwag kang matakot na mag-new beginning, huwag kang magtakot na magsimula ulit, o sabihin na natin, huwag kang matakot na gawin yung mga bagay-bagay na naiisip mo ngayon kasi still guided ito ni universe. Huwag ka daw mag-alinlangan kasi nakikita ko dito sa card, you are guided with the universe. Tuloy mo lang kung ano yung mga pinaplano mo, bubunga daw ng maganda. Punta tayo kay Leo. Leo, the card said here, new beginning. Sabi dito sa card, may mga dapat lang talagang i-cut off or sabihin natin bigyan ng boundaries, especially yung mga relationship natin na parang hindi na nag-work out or hindi na nagiging maganda yung balik sa atin, no? Sabi dito sa cards, pagdating sa finances, okay naman ang flow, may new beginning, ayun lang, gumawa daw ng tamang pamamaraan o tamang pagdedesisyon regarding sa connection sa ibang tao. So, medyo, sarilihin mo muna yung mga bagay-bagay para sa'yo, no? Leo, magdesisyon ka muna yung para sa'yo muna, wag mo munang isipin yung ibang tao sa ngayon, hindi naman sa pagiging selfish, but you need to think first kung ano yung mas makakabuti sa'yo o dun sa sitwasyon na kinakaharap mo, no? Kung negative na yung mga tao sa paligid mo, kung meron nagbibigay ng sakit ng ulo mo, i-cut off mo muna yon. Punta tayo kay Cancer. Cancer, the card said here, bumabaliktad ang mundo ni Cancer. Pero nakikita ko dito nawawalan kasi ng pagkilos at paggalaw. Sabi dito, you need to check kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo or bibigyan mo ng tulong. Baka kasi nakikita ko dito sa cards na parang mapapasubo ka sa isang pangyayari. Kumbaga, kung alam mong hindi mo naman afford or hindi na pwedeng ipursige pa, hindi na pwedeng sang-ayunan pa, tigil mo na, shut off ka muna kasi bumabaliktad ang iyong the world. Maaari kasing pagkamulan, yung pagtulong mo, pagkamulan ng iyong kakapusan or sabihin na natin na yung parang hindi maayos na flow ng iyong finances. This card showing also, you need to be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Maaari kasing ma-scam ka or sabihin na natin na hindi bumalik sa'yo yung mga bagay na mapapahiram mo. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, the card said here, betrayal. You need to be careful sa mga taong kakampihan mo, sa mga taong pakikisamahan mo. Sabi dito sa cards, alam kong gusto mo mag-new beginning, but then yung mga tao na talagang kailangan na nating bitawan pa. Kung may tao ngayon na gumawa sa'yo ng hindi maganda, don't think that they will change. Huwag mo nang asahan na magbabago pa sila, Sagittarius. Sabi dito, may mga bagay daw na nasira na, no? May mga bagay na nawala ng guidance ni universe, wala ng pagbabago pa. Kaya kung nakikita ko dito sa cards na kung ikaw ay isang Sagittarius na umaasa pang may pagbabago pa sa relasyon mo or connection mo with other people, this card showing wala na. No? Focus on yourself, tignan mo kung ano yung makakabuti sa'yo.
para mag-grow ka. Wag mo muna idepende yung ano mo, wag mo muna idepende sa Sagittarius yung desisyon sa ibang tao. Scorpio. Scorpio, nakikita ko dito, emotional si Scorpio. Scorpio, you need to make a focus kasi nagkakaroon ng mga missed opportunities na sa'yo. May mga bagay daw na hindi mo na kayang gawa ng pamamaraan, no? Kaya may mga panghihinayang, but things will gonna be okay. Things will gonna be fruitful. Kailangan mo lang i-distansya yung sarili mo sa mga tao na akala mong totoo sa'yo. Pero, hindi pero nakikita ko dito na pag ginrab mo yung mga opportunity ng mga taong nag-negative na sa'yo before, maaari nilang ulitin yon. At yung pagiging Scorpio, yung pagiging emotional mo, you need to handle it properly. Kasi, ano mo yon, nakikita ko dito, full of emotion ang mga Scorpio sa ngayon. Take care din, Scorpio, sa yung health. Baka masyado mong pinapokusan yung mga negative thoughts, na mga negativity na paparating sa iyo, kaya medyo sumasakit na yung ulo mo or something na nagkakasakit ka na. Ingat-ingat, Scorpio. Capricorn. Capricorn, the card said here, confused. Naguguluhan si Capricorn. Nakikita ko dito, may mga masipag si Capricorn sa ngayon kasi nakikita ko dito puro wants, puro pagkilos at paggawa, puro pag-grab ng mga opportunity paparating, pero nakakalimutan na ni Capricorn yung relationship with other people. Sana, Capricorn, i-balance mo na. Although nakikita ko dito, you're still confusing sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin, sa mga bagay-bagay na gusto mong marating, pero isa-isa lang, wag mong pagsabay-sabayin, Scorpio. You need to have balance kasi minsan sobrang focus natin sa pag-unlad natin, nawawalan tayo ng time sa mga taong mahal natin. And then, nakikita ko rin dito, ikaw rin naman yung parang naghahanap ng kalinga or nalulungkot ka rin pag sobrang busy mo na, no? Kaya make balance, Capricorn. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, kung kinakailangan daw lumayo, umiwas dun sa isang tao o sa isang sitwasyon na alam mong hindi mo ikapapanalo, bitawan mo na. Especially kapag may involved na money or may mga tao talaga yung parang akala mo totoo na, or else if you are in the relationship, Taurus, na parang nagbago na, just make a distance muna kasi nakikita ko dito yung pagiging full, no? Wag mo nang asahan pang maibabalik pa kung ano yung nakalipas, wag mo nang asahan pa na magbabago pa, or sabihin na natin yung masyadong mapagbigay, yung pagiging mapagbigay mo dun sa mga taong mahal mo, baka naman natotolerate mo na yung mga mali nilang gawa or nagiging kampante na sila sa iyo na hindi mo sila kayang bitawan o sukuan. Punta tayo kay Aquarius. Aquarius, the card said here, wala daw pagbabago. May mga bagay daw na matutuklasan. Nakikita ko dito in the relationship, sa isang connection sa isang tao. Alam kong nagkaroon ng kabiguan si Aquarius, but then this card showing na alam mo daw alam mo naman, so you need to face it. Huwag kang magbulag-bulagan, Aquarius, sa isang katotohanan na alam mo namang hindi mo ikapapanalo, no? Sabi dito sa cards, Aquarius, disconnections sa taong mahalaga sa'yo, nakikita ko dito na nagkakaroon ng konting sigalot o problema, no? Sabi dito sa cards, harapin mo or maghinay-hinay tayo dun sa mga bagay na bibitawan nating salita, or we need to think kung ano talagang best solution dun sa mga problema na kinakaharap natin. Kung kinakailangan malaman o tuklasin natin ang lahat, kahit na masakit ito para sa atin, gawin daw natin, no? Harapin natin kung ano yung problema kinakaharap natin. Huwag tayo yung parang mag-escape na lang, huwag tayo yung parang hayaan na lang, no? Mahirap kasi yung ganon, Aquarius. You need to face all the consequences or kung ano man yung kinakaharap mo sa ngayon. Punta tayo kay Aries.
Aries, the card said here, nawawalan daw ng pagbibigayan, nagiging injustice. Nakikita ko dito, this is not the right time for you to make decision, Aries. Especially regarding sa finances, no? You need to check kung bakit nagiging injustice sa'yo. Ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo dahil nakikita ko dito na napag-uusapan ka na naman at kinaiingitan ka ng mga taong nakapaligid. Then, but this card showing to grab the opportunity kahit ano pa yan. No, wag masyadong magtiwala at magbigay or magpakampante sa mga taong nakapaligid sa iyo, Aries. Punta tayo kay Libra. Libra, the card said here, walang guidance ni universe, but then, sabi dito, bumabaliktad man ang mundo ni Libra, hindi mo man nagawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Like, siguro ikaw ang Libra na gusto mag-transfer ng work, or something you have planned to grow, something na meron kang plan para umalis, or something like na may mga bagay na pinanghihinayangan ka na hindi mo nagawa. Things will gonna be okay. Things will gonna be fruitful, Libra. Sabi dito sa cards, paparating pa rin ng biyaya para sa isang Libra. Ipagpatuloy mo lang daw yung pagkilos at paggawa mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Things will gonna be fruitful. Sabi dito, may lungkot man sa'yo, but meron kang aanihin pa rin. No? Pupunta tayo kay Gemini. Gemini. Para kay Gemini, sabi dito may mga bagay daw na dapat nang sukuan na. O may mga bagay na hindi na dapat pinaglalaban pa. Sabi dito, pag-grab daw ng mga opportunity. So, focus on your work, Gemini. Focus on your career. Sabi dito, may new beginning. Hindi pa daw huli ang lahat. But be careful sa mga betrayal na paparating sa'yo, no? Be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Kung ikaw ang isang Gemini na gustong bumili ng isang property, magsimula ng isang negosyo, you need to check first kung lahat ay smooth or walang nagiging sigalot, no? Huwag tayong pakampante sa mga negatibong pwedeng mangyari. Basta kailangan natin maging matalino sa pagdedesisyon sa panahon na ito o araw na ito, Gemini, no? At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa mga sumusubaybay.